Pambato natin sa middleweight division na si Weljan Mindoro muling magbabalik ngayong February 21. Ayon sa balita, posibleng makarap ni Weljan Mindoro ang isang Indiano. May kartadang 13 wins, 8 KOs, may 4 na talo. Iniimbitahan na rin ni Yummer Felix Marcial ang mga fans na manood sa laban na ito. Main event nga po si Mindoro dyan mga boss, kaya abangan natin. Si Mindoro at Yummer Felix Marcial ang pinakaabangan natin ngayon sa middleweight division. Pero may balita din na catchweight ang laban ni Mindoro ngayon sa Indiano. May kartada ngayon si Mindoro na 15 wins, 15 KOs, wala pa rin talo. Sa iba pang balita, ayon sa post ng isang kaibigan natin mga boss, nagkasagutan pala si Yummer Felix Marcial at si Rolando D. Gabriel. Ayon sa post ni Rolando D, may nagpost laban daw kami bare knuckle. Nagreklamo nga yun sa SEA Games kasi masakit daw yung kamay niya sa hand wraps 10 oz gloves pa yun. Asawa lang niya yung kayang suntukin ng bare knuckle. Ayon pa sa pinost mga boss, walang iwanan ng asawa at anak. Pangit yan. Kung totoo yan, di yan maganda, bad yan. May isang comment din si Rolando D, ewan ko dyan. Pwede naman kami mag-spar kung gusto niya. Basta yung pwede ko siya sipain sa muka para masaya kami pareho. Sabi pa ni Rolando D, kulit nito ni Marcial Lo Nung nanalo ako ng world title, di pinost laban ko. Pero nag-share nung talo ko na sobrang tagal na. Bitter yung taga Zamboanga na deadbeat father Basta ako di ako nag-iiwan ng asawa at anak plus nag-world champion ako. At wala ka din magagawa kung magsasalita ako ng ganito. Kaya kita balasain sa personal. Boxer ka lang isang double leg ka lang. Pwede ka na mag-wheelchair habang buhay. So bakit nga ba yan nasabi ni Gabriel D mga boss? Dahil ito sa video na pinost ni Yummer Marcial na natalo si Gabriel D. Wala naman nilagay sa caption mga boss, basta nirepost lang. Kaya nag-init agad si Rolando D at ito na yung mga sinabi niya kay Yummer Felix Marcial. Pero kalaunan nagkaayos naman ang dalawa mga boss, kaya wala nang alitan ang dalawa. Kumbaga misunderstanding lang ang dalawa, pero nagkaayos na sila at nagkausap na. Kaya ang kwento tungkol dyan mga boss ay tapos na. Sa iba pang balita, Oscar De La Hoya katapusan na raw ang kanyang promotion dahil hindi nga na-renew ang kontrata niya sa DAZN. Parang katulad na rin ng Top Rank itong Golden Boy promotion na walang partnership sa mga TV network. Pero sabi nga ni Oscar De La Hoya na ipag-negotiate pa rin sila sa DAZN para muling bigyan ng kontrata. Lalo na ngayong 2026 hanggang 2027. Sa iba pang balita, binunyag ni Teofimo Lopez ang tungkol sa naging laban niya kay Vasily Lomachenko noon. Nagkaroon kasi ng face-to-face interview si Teofimo Lopez at Shakur Stevenson. Sinabi ni Stevenson, bakit hindi mo sinamantala noon ang laban mo kay Vasily Lomachenko? Alam mo namang may injury si Lomachenko noon at hindi siya sumusuntok ng kalahating round. Ang sagot naman ni Teofimo Lopez, magaling talaga si Lomachenko. Pero yung hindi siya sumusuntok ng 6 na rounds, ginawa daw talaga yun ni Teofimo Lopez na hindi niya pinasuntok si Vasily Lomachenko. Kaya natawa na lang si Shakur Stevenson sa sagot ni Lopez. But for the first 6 rounds, he didn't punch. Because I didn't let him. You didn't let him punch? Absolutely not. Okay. Pero kung babalikan ang laban mga boss, pagdating na ng round 7 hanggang last round, nagulpi na si Teofimo Lopez kay Vasily Lomachenko. Kung kailan nagsimula ng bumitaw ng kombinasyon si Lomachenko, makikitang natatalo na si Teofimo Lopez. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.